Hanggang ngayon, problema pa rin ng maraming mga lugar sa bansa ang pagdami ng mga waterways sa mga karagatan. Bukod sa panganib kasi na dulot nito sa kalikasan, apektado din ang kabuhayan ng marami, lalo na ang mga kababayan natin na nasa sektor ng pangingisda. Gaya na lamang ng mangingisda na si Mang Rafael. Kwento niya, halos wala na silang mahuling isda sa gilid dahil sa mga basura. Kaya naman kailangan pa nilang lumayo pa sa paglalaot para lamang makahuli. Si Mang Rodelio naman ay hindi maitago ang sama ng loob dahil alam niya na kaya lumalaki ang problema sa basura ay bunga rin ng kapabayaan ng ilan nating mga kababayan. Talagang masama dahil iniisip ko nung bata pa ako, dyan ako nagkakawil, dyan ako naliligo. Ngayon may kadumihan na, hindi ka na pwede basta-basta maligo, makati ng maigi. Baka pag lumubog ka dyan, pag lumutang ka, nasa ulo mo basura. Pag nagkawil ka, masasabitan ng kawil yung basura. Ano pa naman ang dadamang isda dyan? Walang disiplina ang tao. Dapat, kung hindi kaya disiplinahin ng gobyerno, tao lang magdisiplina sa sarili, kaya lang wala ay. Pag lumalabas kami dyan ng madaling araw, dahil nandyan ang bangka namin, makikita namin dyan, sako-sakong basura binubuo sa tulay. Aminado ang mga lokal na pamahalaan na isa sa malaking hamon sa kanilang opisina ay ang pagresolba sa problema sa basura, lalo na ang mga water waste. Kaya naman napakahalaga na mayroong mga grupo na patuloy na nagsasagawa ng mga hakbanging magbibigay solusyon sa nasabing problema. Napakahalaga nun dahil nakikita pa rin natin na may mga tao pa rin talaga na concern. At ang concern lalo na sa environment, hindi mo lang makikita yan na dapat concern ka lang sa bayan mo. 'Di ba? Kasi kung talagang concern ka, kumbaga lumalabas yan sa iyo mismo. Talagang malaking tulong po sila para sa amin kasi nga kahit araw-arawin po namin yung basura, talagang ganun at ganun pa rin po, pabalik-balik lang po siya. So malaking tulong po na meron po kami nakakatuwang para po sa paglilinis ng Mangrove Park. Noong Biyernes, May 3, sabay-sabay na nagsagawa ng cleanup drive ang UNCV Use Ocean Care Initiative sa 6 na probinsya sa Bicol Region. Bahagi ang naturang aktibidad ng paggunita ng Month of the Ocean ngayong buwan ng Mayo. Sa Camarines Sur, pinagtulungan linisin ng mga miyembro ng MCGI Camarines Sur Chapter kasama ang mga kawani ng DENR at Bread Society ang estero ng Rinaga sa Barangay Santa Cruz sa bayan ng Bato. Malaking tulong po yun sa waste management. Kasi unang-una, yung hindi kaya ng barangay, ng constituent, meron kayong teamwork na nyo yung ganitong event, cleanup drive. Sa Masbate at Sorsogon, mga mangrove area naman ang nilinis ng mga volunteers mula MCGI, UNTV, katuwang ang PNP at mga miyembro ng Bread Society International, kabilang na ang 3 coastal barangay sa Albay, Catanduanes at Camarines Norte. Nagpapasalamat po kami sa inyong partisipasyon sa pagpreserba ng ating kalikasan. Kung ito'y gagawin nating regular, hindi lang po sa inyong grupo, pati na po sa ibang grupo dito sa Legazpi City or sa ibang mga karatig lalawigan or lungsod, ito'y napakalaking tulong. Malaking tulong kasi tingnan mo naman ang nangyayari dito sa ang daming kalat. Kung magkakaroon sana sa pagkakataon na yung UNTV sana maulit ng ganitong activities. Ayon sa trash audit ng UNTV Ocean Care Initiative, sa kabuuan, aabot sa mahigit na 13 tonelada o katumbas ng mahigit 500 sako ng iba't ibang basura ang nakolekta sa naturang mga lugar. Pinakamarami sa listahan ng basura ay ang mga bottled water at single-use plastic. Isang napakalaking bagay po na makatulong po sa mga ganitong klaseng gawain. Kasi po, hindi lang po tayo nakakatulong sa isang particular na lugar na kailangan pong linisin, kundi sa kapaligiran po natin. Sana magkatulong-tulong tayo bilang sa hanay po natin ng mga members ng MCGI. Sana maibahagi rin natin sa mga kapatao po natin dito kung saan man lugar yung pagpapahalaga sa environment dahil sa nangyayari nga ngayong climate change. Samantala, abangan ng susunod pang mga coastal at waterway cleanup drive ng UNTV Ocean Care Initiative ngayong buwan na gagawin naman sa Mindanao
at sa ibayong dagat. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.